Kay Soto mahirap pa rin mapigilan sa kanyang opensa. Maganda ang ipinakitang laro, inalat lang ang kanilang team sa 3-point area. Ang rumesback ngayon ang balak ni ng Kay Soto at ng Yokohama Beacor laban sa team ng Nagasaki Velka at kita naman natin na kaya nilang manalo. Nagkatalo nga lang sa shot selection at depensa sa 3-point area ng magkabilang team, habang itong si Kay Soto naman ay solid ang naging laro sa loob ng paint. Mahirap mapigilan dahil sa kanyang laki. 17 unstoppable points, double-digit scoring ang nagawa sa high percentage na shooting. Tignan natin ang review ng kanyang mga plays at narito ang una. Jump ball, panis kaagad ang kalaban. Bola na tapik ni Kay Soto sa Yokohama ang unang opensa. Loob ng paint, malatangke ang depensa pero height at lakas ni Kay Soto ang nangibabaw. Sa play na ito, kita naman natin sa video, solid rin ang batu-batong katawan ng defender pero kahit yun, napaatras niya ng konti ang defender. Inangatan, pasok ang tira. Unang puntos ito para sa team ng Yokohama. Dito alam ng tangke nakamatch up ni Kay Soto na mahirap kalaban si Kay sa loob ng paint, kaya naman tumira na lang ito ng tres. Pero Kay Soto maganda ang depensa, mintis ang tira, rebound na kuha ng kanyang kasama. Maganda ang simula ng Yokohama at sa shot selection, lalong-lalo na sa 3-point area nagkatalo. Next play natin, hustle ni Kay Soto ng ibabaw, natapik ang bola, apat na puting jersey ang malapit sa kanya at napunta ang bola sa kanyang kakampi. Offensive rebound ng Yokohama kanilang nakuha, salamat sa hustle ni Kay Soto. Umpisa pa lamang maganda na ang laro ni Kay at hanggang sa natapos nga ay good performance ang kanyang naipakita. 17 points, 6 rebounds, 2 steals at 1 assist. Hindi nagsisinungaling ang stats at video. Isa pa rin itong stat na mahirap gawin pero Kay Soto nagawa ito kahit na hindi maganda ang nilalaro ng kanilang team. Dito naman umarangkada na ang Kay Soto Kawamura combo. Tinutunugan ni Kay ang galaw ni Kawamura habang papalapit sa basket at itong si Kawamura naman hinahanap ang target na si Kay Soto. Parehong maganda ang motion. Lumapit yung isa, Kawamura naman sakto ang pasa. Top 1 combo ng Japan B1 B-League kanila na namang naipakita sa larong ito. Yuday Baba ng Nagasaki tumira ng 3, mintis. Kay Soto nasa loob ng paint, nakuha niya ang rebound at mukhang mas mataas nga sa 6 rebounds ang nakuha ni Kay sa game na ito. Hindi nga lang kasali sa stats sa rebound yung mga tapik niya na napupunta sa kanyang kakampi. Dito naman, big man ang galawan ni Kay Soto, merong space para makagalaw si Kaiju, defender tumalsik. Kay Soto nakakuha ng foul dahil sumabit sa kanyang kamay ang defenders sa free throw line. Ngayon pupunta itong si Kay Soto. Kayang-kaya talaga ni Kay na maglaro nga rin ng malakasan, pisikalan, basta merong espasyo para siya ay makagalaw at makabuelo nga rin. Kagaya nito, kitang-kita sa replay, halos umangat papaitaas ang kanyang defender dahil sa bangga ni Kay Soto. Free throw ni Kay Soto, kanya namang naipasok. Naging maganda ang laro ni Kay sa game na ito pero hindi naging sapat para mabuhat niya ang team ng Yokohama at ngayong araw ay re-rest back nga rin ang mga ito. Perkins umatake sa loob ng paint, natapikan ng bola. Kay Soto naman mabilis ang reaksyon, bola kanyang kinuha kaagad. Bago pa mahabol ni Perkins, na kompleto ni Kay Soto ang steal sa play na ito. Sinubukan ng kanilang kalaban na gumawa ng unbelievable play, super alley-oop pero hindi mala Kay Soto ang sumasalo. Kaya naman bola napunta kay Kaiju, steal na naman ito para sa kanya. Dito nabasa ni Kay Soto ang magandang play ni Naotof at King Kai. Merong screen nakawala si King Kai. Kay Soto nakalusot ang pasa laban sa mga defender. Sa harapan niya nagulat na lang ang mga ito, puntos para sa team ng Yokohama. Court vision ni Kay Soto maganda rin, nahahanap niya ang open niyang kakampi lalong-lalo na kung merong motion. Ang mga ito napapalapit sa basket para sa mas magandang opensa kagaya ng ginagawa ni Kay Soto. Laging lumalapit sa basket para mabigyan ng pasa at kita yan sa mga alley-oop play na kanyang nagagawa. Kagaya ng sa play na ito, na kay Kawamura ang bola. Itong si Kay Soto naman, kita naman natin lumalapit pa nga sa basket at yun nga, halos abot na niya ang ring. Kawamura binato ang bola sa ere. Kay Soto nasalo ang alley-oop play, ang naging resulta pang highlights pa nga sa loob ng paint. Kay Soto maganda ang pwesto, pisikalan laban sa import. Foul kaagad ang nakuha ni Kay Soto dito at isa ito sa nagpapatunay na mahirap mapigilan si Kay sa loob ng paint dahil sa kanyang laki. Dito pinostihan ni Kay Soto ang kanyang defender, walang nagawa ang bantay ni Kay sa kanyang galawang big man. Kay Soto big man play, panalo sa eksenang ito. Soto Kawamura undaran combo play na pang highlight, kanila na namang nagawa sa play na ito na kompleto ni Kay Soto ang magandang play sa eksenang ito. Kitang-kita, nahirap nga rin itong si Perkins kay Kay Soto sa loob ng paint at kung si Kay Soto ang nagbabantay dito ay halos walang magandang tira itong si Perkins malapit sa ring o sa loob ng paint. Kay Soto na naman umatake, foul kaagad ang binigay ng kanyang defender. Dito sa free throw line ngayon pupunta itong si Kaiju. Dalawang free throws niya kanyang naipasok sa play na ito. Foul sana nakuha ni Kay dito, hinila siya ng kanyang defender kaya tumawa si Kaiju. Sabi ng referee, traveling raw. Matalino ang defender ni Kay sa play na ito, sinabayan ang pwersa ni Kay, sabay hila, nagmukhang traveling ang resulta. Dito naman tumira ang kanilang kalaban, mintis ang tira. Kay Soto ang nakakuha ng rebound. Dito Kaiju intensity ng laro napanatili at babawi sila ngayong araw laban sa team ng Nagasaki Velka. Kawamura Soto connection naman ang sumunod. Laro ng dalawang players hindi nagbago, top combo pa rin ang galawan. Yun nga lang minalas ang kanilang 3-point shooting, masyadong malayo ang agwat kumpara sa kalaban nilang team. 3-man play ang eksena natin. Oliver pinasa kay
Iwamura. Kay Soto naman malalim na ang pwesto malapit sa ring pero matyagang naghintay ng pasa. Kawamura alam na magandang pwesto ni Kai Sotto, pinasa ang bola, pang highlight play ang kanilang nagawa. Maganda ang pressure defense ni Kai Sotto sa 3-point area pero ang problema walang kaiju sa loob ng paint. Mintis ang tira ng kanilang kalaban dahil sa depensa ni Kai pero natip in ito ng kanilang kalaban dahil walang nag-abang na Yokohama player para sa rebound. Dito naman Kai Sotto pumasok lang sa loob ng paint, nahulog na sa kamay niya ang bola, easy rebound ang nagawa ni Kai sa play na ito. Kai Sotto laban sa import ang eksena, pisikalan sa rebound. Kai Sotto nakakuha ng rebound, may kasama pang follow up at end one, pasok ang tira, may foul pa nga. Maganda pa rin ang laro ni Kai sa game na ito pero inalat lang talaga ang Yokohama sa kanilang 3-point shooting, kanilang shot selection sa 3 hindi gaanong maganda at hindi nga rin pumapasok. Babawi ngayon ang Yokohama Beacor laban sa team ng Nagasaki Velka at kaya nilang manalo sa laro. Kita naman yan sa kanilang laro, mas gagandahan ngayon ng Yokohama ang depensa nila sa 3-point area at mas gagalingan rin nila ang kanilang opensa sa loob ng paint dahil dito talaga sila merong advantage. Kung ang depensa ay nakatutok kay Kai Sotto, magkakaroon ng espasyo ang kanyang kakampi para sa magandang tira at kung pinabayaan naman si Kai, 1-on-1 ang laban sa loob ng paint, unstoppable itong si Kai Sotto sa opensa, mahirap mapigilan kapag walang double team sa loob ng paint. Game day na naman ngayong araw, Yokohama Beacor kontra sa team ng Nagasaki Game 2.